Para pa rin po sa ating ikonsulta mo, pag-uusapan natin ang tungkol sa tamang pagbabudget, lalo na ngayong sabay-sabay po nagtataasan ng presyo ng mga pangunahing bilihin, bukod pa sa singil ng kuryente at petrolyo. Paano nga ba ang dapat alokasyon sa ating mga kinikita? Ang tips ay ibabahagi sa atin ni Ninang Riza Matibag-Muyot, isang financial advisor. Good morning! Hello! Layo! Magandang umaga. Madalas ikakabit ang paniniwala na kapag matanda na o senior citizen na, hindi na tayo kumikita pa at nakakatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Sa Pilipinas, nasa halos 7% ang maituturing na senior citizen o yung may edad na 60 pataas. At kahit pa kilala ang Pinoy, dahil sa close family ties, 85% ang probabilidad na nakakaramdam ng neglect, emotional at kahit physical abuse ang mga nakatatanda na galing mismo sa kanilang sangbahayan. Dahil dito, naiisip ng ating mga lolo at lola na hindi sila kapakipakinabang, na wala silang kakayanan upang makatulong sa kanilang pamilya. Bilang inyong ninang, hatid ko sa inyo ang ilang mga tips kung paano ba kikita kahit senior citizen na. Kailangan namin yan. Yes. Oo. Ma'am Risa, meron po tayong question from Anita Mendones. 83 years old siya. Ako po ay may business na sari-sari store. Matagal ko na po itong tindahan at nagiging libangan ko na rin. Kaya lang, hindi naman ako umuunlad. Parang umiikot lang yung pera ko na kung minsan abonado pa pag mahina yung benta. Dati po kasi akong umuutang sa Bombay. 5-6. Matagal na taon din kaya yung malaking bahagi ng kita ng tindahan na pupunta po sa pambayad ng utang. Anong gagawin ko po para mas gumanda ang kita ng munting tindahan ko? Ang unang gagawin natin ay huwag tayong uutang ng 5-6, lalo na sa Bombay. At hindi lang ito doon sa may mga negosyo, para sa ating lahat. Bawal umutang ng 5-6. Huwag na nating sabihin kung kanino man. Dahil ang 5-6, 20% ang interest niyan kada buwan. Ngayon, kung may negosyo tayo at ganyan ang interest, ang kinikita natin sa negosyo, normally, on the average, 20% to 30%. So, ibig sabihin, wala na talaga tayong kita. Parang ipinaghahanap buhay na lamang natin yung mga Bombay o yung inutangan natin. So, yun ang una. Then, pangalawa, Nanay Corazon, kailangan tingnan natin, ano ba ang ating tindahan, sari-sari store, at nasaan ba tayong lokasyon. Dahil kung nandun tayo sa malapit sa eskwelahan, tingnan natin kung ano yung mabenta doon. Yun ang ating ititinda doon sa tindahan natin. So, tingnan natin ang lokasyon natin at tingnan din natin kung ano yung mga pwede pa nating idagdag na paninda para mas maraming bibili sa atin. Risa, sa palagay ko ay ngayong nalaman na ni Nanay Anita na wag na siyang uutang sa nagbibigay ng 20% interest, ang sunod naman niyang tanong, saan ba siya maaring makautang para sa kanyang hanap buhay na hindi naman ganyang kalaki ang interest? Saan siya maaring lumapit? Si Doc Joseph, oh. Kay Kuya Pero meron tayo 5% lang. May financing yan. Financing. Doc Joseph. Mas mababa ano ba ang Risa, ano ba? Maaari ba silang pumunta sa mga maliliit na bangko, yung mga bangko na kung saan talagang sumusuporta sila sa mga, kung tawagin nga natin small and medium enterprises? Pero mga bangkong ganyan, rural bank na sumusuporta sa mga maliliit na negosyante. So, doon tayo mangungutang at saka siguro pwede, Nanay Corazon, baka meron kayong mga kamag-anak. Unahin muna natin bago tayo pumunta sa mga bangko, yung mga kamag-anak, kaibigan, at baka may gustong sumosyo doon sa sari-sari store niya. So, doon muna tayo maghingi ng tulong para mangutang. And then sa rural bank, mas maliit ang interest noon, yung sinasabi mo. Pwede din tayong pumunta doon sa mga NGO na sumusuporta sa mga maliliit na negosyante. Okay. Yan, Nanay Anita, nasagot na ni Risa ang ating katanungan. Pumunta naman tayo sa katanungan mula kay Corazon Samonte. Ang sabi niya, Risa, hobby ko ang paggawa ng handicrafts tulad ng basket at bag.
Sa tingin ko naman po, kahit may edad na ako, ay kaya ko pa rin gumawa ng mga ganito. Paano po ba ako kikita dito? Parang wala naman po akong maisip na mapagbentahan dito sa probinsya namin sa Bicol. Ano po bang maipapayo ninyo? Maganda yan, ano, meron siyang kakayahan kahit matanda na gumawa ng mga Skill. basket. Oo, yung mga basket, depende sa basket yan. Dahil ang basket ngayon, pwede na ring gamitin na panglakad, pangporma. Pero kung yung basket na pamalengke ang ginagawa mo, ang pupuntahan mo ngayon, yung mga palengke, pwede kang mag-consign doon or dalhin mo doon yung mga basket na yan, or pwede siyang pumunta sa DTI. Matutulungan siya ng DTI siguro sa Bicol dahil yung DTI natin nagpo-promote ng mga produkto. Lalong-lalo na, Risa, kamakailan, nagkaroon din tayo ng mga ilang batas na ipinagbabawal na ang plastic. So, mas may market ngayon para sa mga basket na ito kay Nanay Corazon. At saka meron din tayo mga trade fair na pinopromote yung SITEM at saka yung mga sa SMX, sa mga bazaar, sa mga tiangge. Pwede nating doon dalhin yung mga panindang ganito. Or humingi ka ng tulong sa mga NGO na tumutulong para dalhin yung mga produkto mo dito sa Maynila. Meron tayo ditong tindahan, yung Balikbayan Handicrafts. Pwedeng doon niya idala yung Galeria de las Islas na nasa Intramuros. So marami siyang pwedeng pagdalhan. Ang importante lang, kailangan pagbutihin natin yung paggawa natin nung kung ano man yung crafts basket quality. Kasi yun ang laging kulang sa mga Pilipino. Ninang Risa, may question din po ako kasi yung sa mga sari-sari store, nagiging kagawian na rin po kasi ng mga tao, yung mga nakatira within the area, na uutang sila mismo dun sa sari-sari stores. Which is minsan, nagiging dahilan talaga, o mostly nagiging dahilan, ng pagkakabaon ng mismong sari-sari store dahil sa mga utang nila. Do you advise ba yung mismong store owner na wag na lang magpautang? Bawal magpautang. Ma'am, ako, may advice ako mas maganda dyan. Yung mga ganon, sari-sari store. Kasi tama yung sinasabi ni Angela, minsan sa dami nung nangungutang, hindi na nakakaahon yun, hindi nakakabalik yung puhunan, no? Lagay na lang ho kayo ng paskil sa tindahan nyo, sari-sari store. Lagay nyo, pwede umutang bukas. Yan. Yung lagay nyo sa... Tama. Diba? O di... Wala nang katapusan. Masyadong harsh yung sabi ni Ninang. Sabi niya, di pwede utang, bawal utang. Lagay nyo, pwede umutang bukas. O, yan. Baka dumaksa naman sila, kuya. Hindi. Mukhang humingi ng paliwanag si Doc Joseph. Dadagsa. Paano? Dadagsa. Baka dumagsa naman sila kinabukasan. O, sasabihin ko rin. Turo mo ulit yung nakalagay. Bawal. Okay. Pwede utang Bukas. Papaliwanag ko, Doc Joseph. Sige, bago na pay tomorrow. Papaliwanag ko ba yun? Sige, kuya. Maganda yung payo mo, kuya, na pero sa mga negosyante, ang may papayo ko talaga, huwag tayong magpapautang kung hindi natin sigurado o mapagkakatiwalaan yung pinagpapautangan natin na makukolekta natin. Kailangan alam natin, meron ba siyang source na para tayo mabayaran? Otherwise, mababankrupt ang negosyo. Kasi eto, yung paskil niya. Nasaan yung paskil ng ano? Eto, tamo, paskil nung nakalagay doon sa ano. Sabi niya, eto, pag-utang, bait. Pag-singil, galit. Paghanap, tago. Pagsalubong, liko. Kaya wala pa utang. Yan kay Doc Joseph yan. Tindahan ni Doc Joseph yan. Thank you. Kay Ninang Riza Muyot at alam nyo, marami talagang gusto makapagnegosyo kahit na maliliit lang na mga negosyo. Kaya lang, ang utang dapat bayaran nang tayo ay mapagkatiwalaan. Kaya wag, kasi yung iba naman ho, minsan hindi rin naiiwasan. Kung minsan may time na kailangan mo mangutang dahil wala talagang lalo na hindi pa sumusweldo. But just the same, sabi nga ni Ninang, piliin nyo yung pautangin nyo. Kung talagang hindi nyo maiwasan magpautang, piliin nyo rin. Baka naman yan talagang utang kalimot, lista sa tubig, medyo mahirap yun. Bawal umutang, utang na loob. Salamat. Pero hindi, alam mo kasi yung utang yan Ang sinasabi kasi sa atin, huwag mong tatalikdan ang sayo'y nangungutang. Bigyan mo ang sayo ay humihingi. So, minsan, kung talagang may kakayanan ka naman, di ba? Pero kung talagang wala at ikaw naman yung
palalagay sa alanganin, medyo ano lang din. Konting, Tama yun. ika nga ingat lang din. Kahit sa mga kamag-anak natin, kung mangungutang sila sa atin, tas alam naman natin hindi makakabayad, ang mabuti pa, tulungan na lang natin ng konti. Kunyari, mangungutang ng 5,000, bigyan mo na lang ng 500 para hindi na kayo magkasamaan ng loob dahil hindi ka rin naman mababayaran. Saka may bibigay ka, bigyan mo, di ba? Oh, may estilo dyan, kuya. Oo. Huwag mo sisingilin. Utangan pa rin. Pwede, di ba? Pwede. O kaya sasabihin mo, hindi naman sa sinisingil kita, kaya lang wala akong pera. Di ba? Yung mga style.